May mga nagtatanong kung ibinibenta ko raw ba itong Double Dragon Antique Chinese Dynasty Yellow Jade. At tinatanong din nila kung papaano ko ito nakuha, nahukay, natagpuan. Kaya tutok po kayo. Kasi pag-uusapan natin itong Double Dragon na napakaluma, maring libo-libong taon na itong nabaon sa lupa. Ito yung nakuha kong item. Panoorin ninyo ito ha. Tingnan yung maigi. Sa liwanag. Libo-libong taon na siguro itong nabaon sa lupa. Kasi nagkulay bato na. Yung jade na napakakinis at napakakinang ay naging ganito na siya. Ito itapat natin sa ilaw para makita nyo. Ayan. Tumatagos. Ibig sabihin hindi siya bakal kundi gemstone talaga siya, yellow jade. At yung design niya ay mga dynasty mula po sa China. Antique talaga ito. Welcome treasure hunters all over the Philippines. Welcome to my channel. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magandang araw po sa kanilang lahat. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin po ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po dito sa ating items na Double Dragon Chinese Dynasty Antique Jade. Kung paano natin ito nakuha at kung gaano na nga ba ito katagal talaga ibinibenta ba natin ito. Ito po ang mga katanungan na itinatanong po ng ilan po sa ating ka-treasure hunter sa mga comment section natin. Pero bago natin pag-uusapan ito, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng ating mga subscribers, buzzers, haters sa patuloy po ninyong pagsuporta, panonood po sa aking mga videos. Sa hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot na lamang po ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. At pakifollow na rin po ang aking Facebook page, Yusuf Yamato. So continue na naman po tayo sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong ibabahagi sa inyo ngayon tungkol po sa items. Marami po kasi mga nagsasabi wala na tayong ipinapakitang mga items. Ito, titigan ninyong maigi sobrang luma na yan. Parang bakal na titingnan yung jade. Dahil nabaon ito sa lupa. Kaya naging ganyan ang itsura. Sa tagal ng panahon, yan po ay makinis noon. At kulay yellow po ito kapag naplaslightan. Pero nag-iba ang kulay dahil sa sobrang tagal ng panahon. So ito po ang ating isi-share sa inyo ngayon. Itong items na ito kung ibinibenta ba natin ito, paano natin nakuha at gaano na nga ba ito katagal. Kasi posibleng may mga nakakaalam nito na mga inchik mga Chinese, mga historian na viewers natin at posibleng makakomment kung anong dynasty ito, anong emperor ng China ito na ginamit itong yellow jade na ito na kapag na flashlightan natin ay kulay sikat ng araw o sinag ng araw, kulay ginto din yung kanyang refleksyon sa loob ng bato kasi transparent ito, tumatagos ang ilaw dito sa flashlight. At mga ganitong double dragon na ganito ay tsak may history ito. At kapag may history, siguradong may presyo, may halaga. So sa itsura pa lang nito, kasi may mga nakita akong mga gemstone na kapag
tumagal ng ilang thousand years, no? Libu-libong taon, no? Hindi lang 1,000 years ang nakalipas. Kapag nabaon ay ganito rin ang mga itsura. Kagaya ng mga bato na kapag hindi mo biniyak ay hindi mo makikita na makintab pala ang loob. Kasi nabaon siya sa pressure ng lupa, sa ilalim ng lupa, ay nagkaganito ang kulay ng isang gemstone, no? Dahil sa init ng lupa sa ilalim, no? Kaya nagkaganito siya na di-deform, nagkakaroon ng evolution, no? Ng ibang kulay ng jade. Kasi ito na maaring napakinis na ito noon, napakintab na ito noon, then bumalik sa pagiging bato, no? Pero kapag na-flashlightan ito ay transparent ito, no? Tumatagos yung ilaw doon sa loob ng bato na ito, no? Tagusan. So posibleng ang libong taon na ang nakalipas, no? Kasi sa itsura niya ang mga gemstone na naibaon sa lupa na ganito pa ang kulay na hindi pa nahiwa ay thousands, million years na ang nakalipas, no? Kaya ganito na ang kanilang kulay. May iba million years, may iba 1,000 years. At mga ganitong klase, no, na kulay bato na dati itong pinakinis. Dati itong napalis ng mga inchik na handmade, hand carved, no? No, makikita mo yung dragon, no, parang mga aso na dalawa na kumakain ng buwan ba yan o araw. Nakapatong siya sa parang araw din. Yan ay may mga ibig sabihin, no, sa history ng China. At maaring isa nga ito, no, sa valuable items, no, kapag susundan ang historical value nitong mga ganitong klasing yellow jade na nagkulay parang bato na sa sobrang tagal ng panahon. At malaki siguro ang rules na ginagampanan ng history pagdating nito, itong bagay na ito sa history ng dynasty ng Chinese. Kapag nasundan kung anong dynastiya ito, no, at magkano talaga ang value ng mga ganito. So sa mga nakakaalam, pwede po kayong mag-comments, no? Magbigay ng inyong mga komento kung anong taon kaya ito, no? Sa akin lang ay 1,000 years na ito. Libu-libong taon na. Sa itsura at saka sa disenyo ay pumapasok sa 1,000 years, no? Antigo, no? Mga emperor pa ito noong una sa China. So sa nagtatanong, paano ko ito nakuha? Siyempre ito nahukay sa ilalim, no? Sa ilalim ng lupa. Siguro may kaugnayan ito sa history ng China at sa Southeast Asia, no? Bakit nakarating ito sa Southeast Asia na kung saan mula ito sa China, no? Nagmula sa China, nakarating ng Pilipinas, no? Ano ang kaugnayan nito sa bansa natin? Bakit nakarating ito dito sa atin? So ito ay magbubukas ng pinto sa historya, no? Na ang mga Chino siguro noon ay may relasyon na sa Pilipinas, no? Nandito sila sa Pilipinas, nakipagkalakal o nakatira pa sila dito kasi ito sa tagal nito libong taon. Ibig sabihin libong taon na nandito ang mga inchik, no, sa Pilipinas. So hindi po biro, no, ang mga ganitong items. May historical value, kaya maaring milyon ito ang halaga, no, kapag binayaran ang history, no. At precious stone pa kasi ito, yellow jade. So, papakita ko sa inyo yung pinaslightan ko ito na tumatagos ang ilaw dito. Transparent ito na yellow, kulay ginto. So sa mga nagtatanong, ibinibenta raw ba ito, no?
O syempre, kapag may tamang buyer, magkakasundo sa presyuhan, ay tiyak ay ililit go natin ito. So ulitin ko, nakuha ito sa ilalim ng lupa na hukay. So natagpuan ito dito sa Pilipinas, sa Luzon. Sign, maraming sign. So maaring ito ay nadala dito mula sa Southeast Asia, nadala sa Pilipinas. So kung may mga nakakaalam po dito na mga inchik na nanonood, Chinese po, pwede po kayo mag-comments. I-comments nyo lang sa comment section kung may idea po kayo dito kung gaano ito katagal itong nakuha nating items. Sa mga nagsasabi naman ng mga bashers na wala tayong ipinapakita, ito, kita nyo na ito. So yung mga bashers baka sabihin nyo naman na kung naibili lang ito sa Shopee o sa Ungpin, hanapin ninyo ito sa Ungpin. Kung may makita kayo, ay ipaputol ko ang aking kalingkingan, yung ganito. Kaya yung mga bashers ay lulusot yan, maghahanap ng butas para lang makapangbabash na wala naman tayong ipapakitang item ito. So yan lang po. Kung kayo po ay interesado dito, ay mag-message lang kayo sa messenger ko, mag-PM lang kayo. At sa mga may alam tungkol dito, ay pwede po kayong mag-comments. Ulitin ko, comments nyo lang ang inyong mga nalalaman tungkol sa items na ito na double dragon, antique, Dynasty Chinese jade, yellow jade. So hanggang dyan na lamang po. Sana po ay nag-enjoy kayo dito po sa napakagandang topic na akin pong naibahagi sa inyo. Maraming salamat po ulit.